Katulad ng karamihan sa atin, nagkaroon ng pagkakataong makapag-aral ng mga bagong kaalaman si Sir Jack Severino noong panahon ng pandemya. Ang pumukaw ng kanyang interes ay pagkakambing at itinaguyod niya ang JLG Severino Farm. Mula sa pagpapastol ng 6 na kambing, ngayon ay meron na siyang 50. And to celebrate yung mga ingredients na pinoproduce at nire-raise nila dito sa JLG Severino Farm, gumawa kami ng 3 putahe para sa inyo. We'll be starting off with our goat stew, tacos, twice cooked chicken, and syempre, homemade cheese with vegetables. Ngayong araw, nag-imbita ako ng makakatuwang ko sa pag-aani ng gulay at pagkagatas ng kambing. Basta sumama ako sa isang lalaki, meron ng 2 hektarya. Ganon ako valuable. Huwag kang mag-ihi, Trixie, ha? Ay! Lumalabas na yung gatas na. Ay, grabe, diba? Oo, diba? Work smart. Oh! Oh my gosh! Chef! Para sa ito, Chef! At handa na si Smiling Shuvie sa ating farm-to-table experience. Ang laki nila! So, Kuya Jack, etong 4 na ito may mga pangalan to. Yes, meron. Oh, anong pangalan muna ni itong medyo Lalaki, ano? itong malaki. Siya, ang pangalan niya is Norbel. Norbel. Oo, So Norbel. meron tayong isang lalaki dito, ang pangalan niya ay Norbel at ang 3 ay babae. Yes, 3 At babae. umiihi siya ngayon. Oh my gosh! Umiihi siya! Mating, nagme-mate sila yan. Yun yung pampabango nila. Tapos yung 3, anong pangalan ng 3 kuya? Ito naman si Trixie, nasa Si gitna. Trixie yung stripes. Yes, Trixie nasa. Si Tena, yung kulay brown. Tena. Si Tena. And then si Sira. Anglo-Nubian sila. Anglo-Nubian. Yes. Anglo-Nubian goat, made for dairy. For dairy. Milking line sila. Ito po ay ang pinakamamahal na goat sa buong mundo. Ay, hindi naman. Hindi naman. Pero itong room na to ay humahalaga to ng 1 milyon. Less, pero almost. Almost, di ba? Nandito tayo sa 1 milyon. Start tayo. So start na tayo. Ready ka na. Dito So sa kunin mo loob. muna tong wet towel, pupunasan mo yung other niya. Hindi naman ako sisipa. Ay, Ay, hindi. okay. Be gentle. Be gentle. Once malinis na, Yung dry dalawang- towel tayo. Dry towel. Okay. Ito na yun. Itututok mo na dun sa... Sa ito. Ito, sample lang kita. No? Huwag kang mag-ihi, Trixie, ha? Ayan. Ito na. Hawakan mo siya ng parang tres, and then Tres. squeeze. Squeeze. Ay! Ay! Lumalabas na yung gatas na. Oh my gosh! Ano yun? Sige, sige. Try ko. Oh my ikaw na, ha? gosh. Wala. Ay! Yan! Oh my gosh. Very good. nagawa Oh, isa ko. pa. So, kuya, anong benefit ng goat's milk? Ang benefit ng goat's milk, actually, fun fact, ang goat's milk is closest to mother's milk. So, nung wala pa yung mga formulated milk, nung sinaunang panahon, ang substitute nila is gatas ng kambing. Ang gatas kasi ng kambing is low in lactose, so basically safe siya sa mga baby. Hindi naman siya nasasaktan pag ganito Hindi. na. Pag sabay, okay lang. Okay lang. Ay, medyo Yan. medyo... Mas Ay, mabigat, grabe, di ba, ma'am? diba? O, diba? Work smart. Trixie, you're so bad! Trixie. Joke lang, Ayan. Trixie. Oh, yan. Ayun. Ba't mas malakas dun? Mas malakas yung ano ko, yung pindot, yung pressure. Okay, okay. Dagdagan mo sa'yo. Sobrang close. Parang kakasal kami ni Kuya Jack dito. Parang... Sa amin dito, bala ko sana, ang next project, gagawa ko ng halo-halo gamit ang goat's milk. Di ba po itong goat's milk, nagagawa din po siya ng cheese? Yes, actually. So, nagagawa siya. ipatry natin mamaya kay chef tong Yan, yan yung masarap yung sa kumain gatas, talaga. kung magiging cheese ba siya mamaya. Yes, goat's cheese. It's raw. Grabe. At ayun na nga, sa tulong nila Sira tsaka ni ang iba pang kambing, naipundar na natin itong ganitong karaming guys, milk, goat's milk. At ipapagawa natin to ng keso kay chef. Tignan natin kung kaya nito. Kasi gusto ko na itong inumin. Uy, mabango siya! This ingredient, it's either caldereta, anything na may sabaw. Oh, Chef, Shubi. grabe. 3 bundok ang dinaanan ko, chef, para makuha to. Ito Gatas yung ba to? goat's milk. Okay, Yes, okay. chef. Sana magustuhan mo yan, chef. Ako nang bahala Pinaghirapan ko yan dito. para sa'yo, chef. I'm sure napagod ka. Ilang hektarya ang finorage mo? 7 lang naman. 7. Okay. 7 lang yun. Alam ko nagutom ka?
Pagpe-prepare kita mamaya ng mga masasarap na dishes. I can't wait, Chef. Nandito pa rin tayo sa JLG Severino Farm. At dahil kambing ang kanilang pangunahing livestock dito, goat stew tacos ang una nating lulutuin. So we have here, ito yung hind part ng ating goat. You have the option to cut it into smaller portions, but siguro yung pinaka-ending kasi nito is hihimayin din natin yung pinaka-karne niya. So I would braise this ng malalaki yung chunks. So kakat ko lang siya ng mas maliliit. Lagyan lang natin ng konting oil. Then, sisir lang natin yung ating meat. Sibuyas natin, siyempre. Ayan. Siyempre, season natin ng salt. And pepper. Lalagay din tayo ng konting cumin. Now, this is optional. Depende kung mahilig kayo sa gantong klase ng flavor profile. We'll also add cinnamon powder. Yan yung parang pinakapampakulay natin, annatto powder. Once na matosta na natin yung mga spices na nilagay natin, pwede na natin siyang lutuin dito, lalagyan natin ng stock. Pero para mas mapabilis at mukhang gutom na si Shuvi, gamit tayo ng pressure cooker. And ilalagay lang din tayo ng toasted garlic. Season lang natin ulit. Ng konti pang salt. Then, pressure cook natin to siguro for about an hour. And then, pwede na natin siyang i-plate. At papakitaan natin ng magandang assembly, si Shuvi. Babalikan natin itong goat stew tacos kapag malambot na ang karne. Medyo nag-ano ka, nag-camouflage ka. Nagpapamiss lang ako sa group. Ito. Ano lang ako, huli na kita. Charis, talagay ko lang yan. Feel ko hindi to sa inyo. Feel ko caretaker kayo dito. Ah, ganun ba? Mukha ba akong caretaker mo? Hindi ako mukhang asyendero. Wow, hasyendero! Ito guys, piliin nyo yung mga may mga hasyenda ha. Basta ako 2 hektarya, okay na ako ha. Permahan natin yun mamaya ha. Nilista mo na, no? Ma'am, hindi ako pwede umindi. Oo, basta sumama ako sa isang lalaki, meron na yung 2 hektarya. Ganon ako valuable. Ano ba yun? Wala nang hinog. Wala na no? Nasa akin ba? Oh, ito Hindi yung naman hinog, dyan, kung mo namang sinusolo mo ayun, naman yan. sa'yo lahat yan. Hinog! Hala, natanggal ang steam. Hindi dala mo lahat. Okay lang. Sorry, it's the thought that counts. Sa mga nakakailang ano kayo, nakakailang kilo kayo taga-ani? Kada ani, ang nadatnan ko na lang sa amin is mga nasa 100 to 200 Pag mga ito, mga baby sili, hindi pa sila pwedeng kunin. Hindi pa. Kung sa Bisaya, ang ito ay sili green, Sili ano green. naman? Sili green? Sili green yung tawag sa inyo Oo, yan? sili na green. Ay, ikaw. Ano yung sayo? Kapampangan ka, di ba? Lara, kung tawagin Lara, sa amin. Lara. Saan galing yung Lara? Kung maghahanap ka, kunyari, example, may sili ba kayo dyan? Tapos sasabihin mo nun, tingkol Lara, Ken. Ay, thank you, Lara, Ken. Ang galing ah! Turuan kita ba, Bisaya? Sige, turuan mo ako. Asa man kang palit og sili green? Sige, lagay natin dito yan. Lagay natin dito yan. Mas mahirap. Ang hirap naman yun sa inyo. Alam mo, madali lang kasi ako matuto. Okay. Ganyan. Magaling lang kasi ako matuto. So guys, after 4 hours of shopping, 4 no? hours. 4 hours. Ito na po ang aming mga naikubra. Handa na kami ibigay to kay Chef.
chickens! Come here! Oh, ang cute nyo. Kuya, parang 3 years nyo siya hindi pinapakain. Parang gutom na gutom sila. Last na eh. I know, this is it. Oh. Ah, ito. Oh my gosh! Chef! Para sa ito, Chef. Gawin mo na siyang tinola or adobo. Kayang-kaya to. Chef, this is for you. I hope you appreciate my effort and my sincerity to catch a chicken. Okay, you're free now, my love. You're free to go! Hindi ko sasayangin ang effort ni Shuvi na manghuli ng manok kasi tutumbasan ko yan ng isang chicken dish na may dobleng ninamnam dahil 2 beses ko itong iluluto. We'll be doing twice cooked chicken. Siyempre gamit yung manok na sila mismo yung nagpalaki. And twice cooked kasi, the first step that we'll be doing, kumbaga, pupunuin natin ng lasa yung ating manok with our poaching liquid. Patutuyuin, saka naman natin i-deep fry. And then syempre, ginger. Maraming bawang. Syempre, yung ating tanglad. And yung ating leeks. Ngayon, pag gantong klase ng technique yung gagamitin natin, we'd want our stock to be on the side na medyo maalat. Kasi by that time, i-absorb yan ng ating manok, and at the same time, makukuha yung tamang timpla para dun sa ating meat. We'll also add in some umami, patis. Lastly, pepper natin. So pakukuluin lang natin to ng mga about 10 minutes. Pwede na natin lagay yung ating chicken. Kita nyo naman, taba ng manok natin. Dapat ito gently simmering. Ang purpose nun is para hindi rin magbiyak or mapunit yung balat ng manok. And then mas maganda siya kapag naprito natin at present. So almost 2 hours na natin pinakukuluan yung ating manok. Ready na to. Chillax muna siya dyan sa cooling rack. And then, ready na natin yung ating mantika. So ready na yung mantika natin. Since luto na yung ating manok, ang hinahabol lang natin dito is yung magandang kulay sa labas. So basically, for this kind of cooking, you don't necessarily have to rely on the time, kung ilang minutes per side. Yung visual cues lang yung hahanapin natin. Mas maganda, babantayan mo na lang, tapos tututukan mo siya. Again, we're all about the color. And once na na-achieve na natin yon, we can flip hanggang masatisfy tayo dun sa presentation na hinahabol natin. So eto na, pogi-pogi na nung manok natin. Papartneran lang natin to ng masarap na sauce gamit yung stock na pinagpakuluan ng manok natin. So yung stock na nagawa natin kanina, pakakapalan lang natin ng slurry or cornstarch na may tubig. Ready na yung ating chicken? Oo, Chef. Ako, Chef. Ready na ako, Chef. Kanina po naghihintay. On cue si Shuvi. Ito. Palalamigin lang natin to ng kaunti kasi syempre well-rested yung chicken. Yan, problema na lang, o diba? Hatiin ko ba ba? Hindi na, no? Ganito na lang. Ganda na nga. Pupunitan na lang natin pag kakainin. Oh, ready na ako kainin, Chef. Alright, laban.
ito, chef. Ayan, sakto. Oo, may ano dyan. Talong. Ito yung mga na-forage mo, no? Yes. Alright, so may talong tayo. Nagluluto ka ba sa inyo? Oo, nagluluto. Nang? Yung hotdog, just. Kaya ko naman mag-adobo, chef. Okay, okay. Pwede na yun. Adobo, sinigang. Sinigang. Yeah, Chef, may siling natutunan habaka. ako sa Asili Green, chef. Ano sabi? Lara. Sa Kapampangan. May ganun pala siyang specific na tawag. Oh. Oo, Lara. Sa atin kasi, well, sa amin, siling haba. Siling pangsigang. Sili panigang. Saktong-sakto to kasi yung dish na gagawin natin, ay gagawa tayo ng homemade cheese. Yes. Nakatry ka na ba nun? Madali lang po ba yun, chef? Madaling-madali lang yun. So, pandadagdag lang natin dun sa mga na-forage mo is, actually mga pampakulay lang. Optional, kung ano lang yung available. Meron tayo ditong cauliflower. Meron din tayong broccoli. So, medyo mainit lang yung ating pan, ha? Init ka lang dyan, Ineng. Pine-prepare lang natin yung ating cauliflower into florets, ang tawag nila dyan. Wow. Para siyang maliliit na Flower. bulaklak, yes. Pag gagawa ka ng mga gantong simpleng dish, I would suggest na you wanna play with color as well. Oo nga. So meron tayong white, meron tayong green, meron tayong purple dyan. Para maganda yung presentation. Presentation. Siyempre, sisiguraduhin nating masarap to. No? Ayan. Pero chef, pag ikaw nagluluto, chef, alam kong masarap. Mm-hmm. Ayan. Actually itong stem na to, pwede natin itong i-save for a different dish. So, pwede na nating ilagay yung broccoli at yung ating cauliflower, but let's season it first. Sige nga, Ineng, palagay ako ng ating... Ito lahat, chef? Yes, ma'am. I-prepare ko na yung iba pa nating vegetables. Nakikita ko na maganda siya, chef. May purple, Diba? may Kulay pa lang. green, may white. Mamaya, pinakamas magpapasarap dyan, yun nga yung gagawin nating homemade cheese. Kasi kung mapapansin mo, asin lang yung... Yung pa ba yung galing sa kambing? Yes, ma'am. Yun mismo. So, na-experience mo na mag-milk ng... Of course, chef. Kamusta Grabe. naman? Hindi naman na-stress sa iyong kambing. Medyo malambot pala yung ano ng udder ng ano. May udder din pala yung male na kambing, chef. May ano? May udder din siya. Talaga? Oo. Pero hindi nagagatasan. Pwede mong gatasan din, pero hindi nagagamit. First time ko naalaman yun, ha? Diba? Kami din. Astig nun, ha? Astig. So, yan, bablanch lang natin to. You don't wanna overcook it. Kasi, i-finish natin to dito sa ating Microwave. oven. Anong malalaman, chef, na okay na siya? Normally, pag gantong gulay, 2-3 minutes na blanching is okay. Kasi yung pinaka-majority ng cooking process, dito pa rin natin siya kukunin. Pinaka-importante nga dyan, lagi kong sinasabi is that you get to cook for yourself. Diba? Basic life skill yan eh. Tsaka malaking matitipid pag kaya mong magluto ng... Tsaka masarap sa feelings, chef, Yes. na may sariling mong luto yung kinakain mo. And again, for color, just gonna add in some bell pepper. Ang galing. Parang yan pa lang, chef. Medyo siya, pang restaurant. Maganda na yung presentation, no? There you go. Wow. Bago natin siya ipasok sa oven, drizzle lang natin ng Ano po yun, chef? olive oil. Lagay lang natin. Ayun. Ready na. Yeah. Ito yung goat's milk. Na Pe- ang bango. Di ba? Ito daw yung pinakamalapit sa breast milk. Yes. Most consumed na gatas. Sa ibang lahi yata kasi parang mas ito yung pinipili nila kaysa sa gatas ng baka. Antayin lang natin yan. Hindi natin siya kailangan pakuluin. Basically, parang iinitan lang natin yan. Konting bubbles lang. Simmer lang siya dyan. And then, saka natin siya lalagyan ng acid. Siyempre, yung na-harvest mong kalamansi. Oy, Yeah. galing ko talaga. Yung acid na yung magbibigay ng ingredient para magkaroon ng chemical reaction, para magsama-sama yung milk May proteins. chemical reaction din. Yes, siyempre importante yun. Lalapot ba siya, chef? Hindi. Pero once na nilagay natin yung calamansi juice, magsasama-sama yung milk protein, and then yun na yung magiging cheese. Ayan. So makikita mo may mga bubbles na yan sa gilid. Maganda ng kwan yan. Senyales yan na pwede na tayo maglagay ng ating acid. Yes, please. So as it cools down, yun nga, magka-clump yung ating mga milk proteins, magka-curd na siya, and then strain na natin siya using our cheesecloth at saka yung strainer.
So ito, Shubi, after nating antayin ng matagal, yan yung tinatawag nating whey. Yan yung tubig ng gatas. So naghiwalay na yan, and para makuha natin yung cheese na binuo natin is, meron tayo dyang katsa, tsaka strainer sa ilalim. Pour mo lang yan ng dahan-dahan. Ito, Shubi. Oh, grabe, So- chef. Yun. Ang ganda ng mga gulay. Ayan yung cheese natin. Oh. Yun. Kamusta? Kesong-keso ba? Kesong-keso siya. Pero ang parang supernatural ng ano niya. Very mild. Oo. Parang walang other ingredients, just cheese. Yung mga gantong simpleng culinary skills, pwede Oo, mong i-apply. Pwede sa bahay. Yeah? Basta may kambing ka lang. Hindi. Basta Basta may access ka. may keso. Yes, eto. Samantala, nahango ko na rin mula sa pressure cooker ang pinalambot na karne ng kambing. Pwede na tayong mag-assemble ng taco. Alright, na-pressure cook na natin yung ating goat. Malamig na rin siya. Sir Jack, Shuvi, Yes. ready na tayo. Tuturo ko lang sa inyo, madali lang naman to. Kaya ako naka-gloves kasi kita nyo naman kung gaano kalambot yan. Ayan, oh. Parang kanina nagpapakain ng tayong kami. Ngayon ayaw nakakain. I guess yun yung isang exciting part sa farming na you get to see and talagang bigyan mo ng tamang alaga yung kakainin mo, di ba? So, lalagay lang natin yan. Yes, ipupull lang natin siya. So, Sabi nga nila sa farming, lalo na sa livestock, hindi ka magugutom. Basta may alaga ka, makakapagluto ka ng mga ganyang klaseng pagkain. Marunong ka ba magluto? Na hindi. teka lang, bakit gano'n na yung mga tanungan ninyo? So, naninigurado na sa akin, chef. Okay. Mukhang kinikilatis mo na si Sir Jack, ha? So, teka lang, sasampulan ko kayo. Ay, oo nga. Simple lang yan. Goat ba yun or beef? Tapos, yan. Secure natin. At kakainin. Unang subo, Ay, hindi pa pala. kailangan, yan. Babal. Eto yan. So, sasampulan ko muna kayo. Pero syempre, pagkakagat ninyo, bawal nyo nang i-dip ulit, ha? Naririnig ko pa. Ano pang hinihintay natin? best. Ba't Oo, parang ano pa bang hinihintay pinapanood natin, natin? chef? Ingit mo na Pinaparusahan kami. natin yung sarili natin, di ba? Muna kami, chef. Kailangan sausaw niya. Yan! Na ano na, uunahan na kita. Go! Dami Unahan kasi mo na ako. Ayan. Nakakain ako. Chef. Ano? Yung lami kayo. Grabe, ay. Masarap ba? Talaga. Oo. So, ito naman, perfect partner niya. Manyaman niya, chef. Manyaman. Masarap siya, chef. Ito naging mas alat, ha? Kanya-kanya na tayong dialect dito. May Bisaya, may Kapampangan, may Ilocano. Ay, lokal. Diversity, pero Naman. lahat nag-isa dahil sa pagkain. Grabe. Ang sarap. Tahimik ka na dyan, brother. Sarap. Chef, ini-enjoy ko po yung bawat nguya ako dito, chef. Ang sarap. Congratulations. Lahat nasa bakuran mo, Jack. Pakaswerte mo, Jack. Tuloy-tuloy lang yung food trip namin dito. Maraming salamat, of course, sa JLG, sa Verino Farm. Ay mukha namang solid. Solid? Solid na solid. Solid na solid siya. Yung keso solid.